Sige. So let's start para sa ato ang section 2-5. So this is about infinite sets. So you have here the following objectives. Formally define infinite sets. Show that a set is infinite. Then find a general term for an infinite set. And then define countable and uncountable sets. So kung naka-remember mo sa atong last meeting, we already discussed kung saan pagbuhat sa Venn diagram, sa union, intersection, set difference, complement, okay? Paggamit sa subset, and a lot more. So dire na atay i-discuss about infinite set. So ang infinite set, it can be placed into a one-to-one correspondence with a proper subset of itself. So ang sa ganitong one-to-one correspondence, di ba pag one-to-one correspondence, dapat the same sila og number of elements sa duha ka set nato. Okay? And of course, dapat proper subset of itself. Okay? So kung naka-remember pa mo sa proper subset nato, di ba walay appeal ang iyang di ba ang number of subset ana niya is k minus 1 to the power of n. Nalimot na ha, to the power of n ay minus 1. Minus 1. Ayan. Pero pag subset, to the power of n lang na siya. Okay? So anyway, ang ato ang infinite set, mo ni siyang example niya. So from the word, syempre infinite, naatay ellipsis. Okay? Ang pasabot sa ellipsis, naatay 3 dots, meaning na continue gyapon na siya. No? Infinity. So example, 5, 10, 15, 20, 25, and so on. Okay? So meaning, marami pa yan. Hantod, positive infinity. No? By 5. So mo na siya ang example sa infinite set. Okay? And sa ato ang infinite set nato, kung tanawon nato diri, kay a simple way to put this in the correspondence with the proper subset of itself is to match every element n with its double 2n. No? So kung makita nimo diri, no, naatay to the power of n. So meaning bawat element niya gi-multiplyan nato og 2. Di ba? Kay 5 times 2, 10. Dayon 10 times 2, 20. So mo nang naa kay another set na by 2. Gi-multiplyan siya 2 each. So naa kay 10, 20, 30, 40, 50 and so on. Naa lang jud kay braces and separated by a comma lang jud para matawag siya set. Okay? So morning second set, mo ni siya ang proper subset of the first. Kay nga naman, matawag siya proper subset. Kay kung kaniyang first set nato, ginatawag nato set A. Butang nato ha, mo ni ang set B. Kaning mga elements sa set B kay sakop na siya sa set A. Kay nabi ay 10, 50, ay 10, 20, 30 by 5. Nasakop na siya diri sa sulod. Okay? Mao nang proper subset. Mas dako lang si A. Okay? Inana siya pagsulat. A is a proper subset sa B. Kay dagan elements manggod si A kaysa sa B. Nakuha siya. And wala na include ang 5 pag abot diri. So meaning mas dagan gyapon og sets ang naa diri kaysa ani. Okay, kay by 10 ba ni. Okay? And of course, one-on-one correspondence na siya. Kaya pwede natin sila mapares. Okay? In the infinite set. And we have here the general term of the infinite set. One consequence of a way we should do with this infinite set is that the natural numbers. Isa pa yung naka-remember pa sa natural number, di ba? It's a counting number. Di ba? 1, 2, 3, 4. Counting number lang na siya. Okay? That is separated by a comma and a pair of braces. Okay? So, balik-balik ko ani ha, kay para pag-abot sa inyong exam, kabulong mo sa mga bantayanan nato. Okay? And then we call 2 times n. Okay? Ang n is the, each element nato, ginamultiplyan nato siya. In this general term of the set of even numbers. So meaning, yung n is, i-substitute lang nato sa 1, then i-multiply ni mo 2. Mao na siya ang mga even numbers.
Nakuha siya. So sa ganitong mga even numbers, 2, 4, 6, inani siya pagsulat. 8, and so on. Buta na lang nato tulo ka dot. Basta na ay comma diri. Kay para matawag siya og infinite series. Okay? Notice that we said a general term, not the general term. Okay? Lahi ang pasabot sa a og sa da. Most cases, the simplest general term is the one where the first listed number is obtained by substituting in 1 for n. And that's the one we'll typically find. Okay? So we have here, para sa ato ang example, for a general term, for the infinite set. So ang question here is, saan pagpangita sa general term? Kani nga set, 4, 7, 10, 13, 16. Okay? So in this case, manggod, kailangan kabalo jud ka sa pattern. Kailangan i-recognize jud nimo siya ang pattern. So in this solution, try to recognize a pattern in the numbers of the set. Okay? So the pattern is that the number increase by 3. Diba? Kailangan obserbahan nimo ni. Unsa man nga pattern? Di ba gina-increase siya og 3. Di ba? 4 plus 3, 7 plus 3, 10 plus 3, 13. And so on. So ibig sabihin na akay pattern. And so on. Infinite naman ni kaning naay tulo ka dot. Okay? So na kay idea na ang pattern niya is gina-add siya og 3. Okay, example ra ni siya ha para sa atong topic. So in this case, 3n is a good choice because as n increased by 1, 3 times n increases by 3. Okay? So ang nahitabo diri, so this is increasing by 3, multiplyan nimo siya h by 3. So sa multiplication table sa 3, isa pa naka-remember, 3, 6, 9, 12, 15, di ba? And so on. Buta man natong tulo ka dot. So pareha aning nakita ninyo diri. Di ba? Mao na siya ang by 3. Okay? Pero kulang pa ta kaya we are looking for a general pattern or general term in that set. Di ba? Kay ang goal man nato is maka-create ta og pattern. Pero na nakay idea nga by 3 sila. Gina-add sila 3. 'Di ba? Mo tong naingon ko 3 to the n. Ay sorry, 3 times n. 'Di ba? 3, 6, 9, 12. Usa pay kulang para ma-apply sila sa pattern. So ang next nato ani is i-add nato siya og 1. So the answer ani actually the general term is 3n plus 1. Where ang n nato is a positive integer. Okay? Pag i-add nato ni siya 3n plus 1, ang mahitabuan na, mahimo na siyang 4, 7, nakuha siya, 10, 13. Kay plus 1 ani each. Okay? And so on. So that's the general term, 3n plus 1. Mao na siya ang answer nato. Okay? So encourage you to check that the answer by substitute nato in 1, 2, 3 for the n and let's it generates the set. Nakuha siya. So challenge yun na siya. Kailangan mag-create yun mong pattern. Giunsa to siya. Okay? Gagamit tag n para sa ato ang parameter na or what we call the variable. Okay? So 3n plus 1. Ang n nato mo na ang gadagan. Okay? Example, ang n nato 1. Di ba? 3. Buta na to ang n nato kay 1. Di ba? To 3 times 1. 3 plus 1 4. Kung ang n nato kay 2. Nagets ba unsay purpose sa n? Siya ang gadagan nga number, natural number. 1 2 3 4 5. Once nga gina-increase nimo siya, makakuha kag pattern nga 4, 7, 10, 13, 16 and so on. Siya ang ga-generate. Nakuha siya ang explanation niya diri. Di na ako ni siya basahan na more on Bisaya lang ta or layman's term.
Mora ato ang purpose. Kailangan makabalota sa ano niya, general term. And then, how about the countable and uncountable sets? So, ang countable manggod, meaning finite, mabilang lang siya. Okay? Or can be placed into one-to-one correspondence with the natural numbers. While the other one, matawag siya uncountable. Okay? So, meaning infinite. Okay, so example, show that the integers is countable. So kung makita ni mo diri sa solution, integers are not finite set. So we need to find a way to put them into one-to-one correspondence with a natural number. Recording in. So kung makita ni mo diri sa ato ang natural number na atay 1 to, di ba counting number man ni from 1 to 9. Ang integers na alang tay mga negative. Mama na yung purpose. So, ang gibuhat lang nato diri is gi-match nato siya with the natural numbers. So, that's why we define this as a one-to-one correspondence. Okay? So, inanara, again, ato lang na siya ng gipares para matawag siya og one-to-one correspondence. And, another one, para naman sa another example, for accountable, the proof would be stronger if we could define a formula for the correspondence. So every natural integer n, okay, ano yung nga yung natural integer? Counting number, 1, 2, 3, 4. Hindi, wala labot ang 0 ha? Okay? Wala labot ang negative. Okay. So next nato diri, ang ato ang bantayan nato for the natural number, n nato is even, that is n over 2. Pag ang n nato is odd or negative, n minus 1 over 2. That is what we define the one-to-one correspondence. Okay? So wala pa tanahon man, okay? So mo to siya ang ato ang topic para sa ato ang infinite sets. And after this, na atay review, okay, ipa-review lang tamo balik para sa ato ang i-discuss karon. So ang i-discuss nato karon katong na-mention nako, how to solve the Venn diagram. Okay? So balik ta ha, kay review ta din para pag human mag-exam na dayon ta. Ayan. Okay? So makita ra man akong screen, no? Sige. So diri na atay Venn diagram in solving math word problems. So kung naka-remember mo sa section 2-3 and 2-4, it's more on ano na siya, Venn diagram, then problem solving sa Venn diagram nato. Okay? So we have here example, ako lang ipakita. Again, you have to practice ha unsaon pagsulat sa Venn diagram. Make sure nga dapat naa kay rectangle diri. And sa man to nawala. Dapat naa kay rectangle diri ha para sa universal set, and then duha ka circle. Depende kung pila ka book set. Kung tatlong set, tatlong circle. Kung dalawa lang, edi dalawang circle. Okay? Pero kaning nga situation, we are using ako na i-forward, ako sang i-check. We are using word problems. So for example ra ni siya, no, para sa pag-solving nato, okay, para sa word problem. So kung makita ninyo na atay intersection, utang nato si Fe, di ba? Naa siya ice cream and biscuits. Okay? Para kay Abby. So kung dili nga intersection man god, meaning nag-share si Fe and Abby. Okay? Both man god. Nga naa sila the same. Okay? Na elements. Para diri, ako na lang gi forward. Fast forward na lang nako ha. Ayan. So ayan pasabot, butang na to si Jerly, meaning naa siya both biscuit and ice cream. And ang atong ginagamit for the intersection. Si Heidi, ang pasabot anak niya naa siya both
nga ice cream and cookies. Mo na ilang intersection. Then si Chubby, ang iyang intersection, biscuit at saka cookies. Mo na ang iyang nadiri nga set. Dahil ang nadiri sa tunga, meaning naa siya ng tulo. Okay? Utang na to si Emma, example. Naa siya ice cream, biscuit, and cookies. Okay? So inana lang ang example para sa ato ang pagsulat ha. So ano na to, word problem. Make sure nga naamoy Venn diagram sa pagbuhat na to ha. Kay naa ako'y gibuhat ana sa exam. Dapat kabalo mo unsaon pag answer sa word problem. So anyway, wala pa dito siya class. Ano to? Example pa to. Diri na ta. O diri ta sa exciting part. Ayan, hopefully maklaro akong example. Maklaro. Kani mo gawas jud siya sa exam. Okay, word problem. Okay? So ang question niya diri, okay, naatay Venn diagram because we have a problem. There are 100 students surveyed and asked which of the following subjects they take this semester? Mathematics, English, Biology. Ikaw na bahala, asa imo ipangalan diri. Okay? Pwede po diri imo English, diri ang math, diri ang biology. Ikaw na bahala, butangin ra og label. Importante jud kay na kay para makabalo ko iunsa ninyo pag buhat sa Venn diagram. Okay? So naatay 35 English, 50 responded mathematics, 29 biology, 19 mathematics and English. Naatay word nga end. Meaning, intersection na yan. Okay? At saka yung 8 responded English and biology. Meaning, intersection ana nilang duha. 11 responded biology and math, and 5 responded all. Meaning kanang tulo kabok na ano na intersection. So ikaw na yung mahala o mo ipangalan diri, pwede math sa taas, biology nasa left side, right side, English. Ikaw na yung bahala. Okay? So unsa man ay mo ang buhaton? Ang goal lang nimo diri class is to answer the question, how many students are not taking any of the 3 subject? Yung wala sa tatlo. Okay? So, na-mention man niya na naman natay universal set diri ha. Nalimot siya og butang og rectangular box. O butang sa inyo ana ha, kaysa ako ang prelim, better nga butangan ninyo rectangular box. Kay para universal set siya. Okay? Sa number 1, yung wala sa tatlo. Unya kay 100 student biya ni. Diba 100 student biya to, gi-mention niya ganina. Na dire 100 student. Okay? So yung goal mo dito, first is to write all nasa Venn diagram niya. So first, unaha sa dire sa inner. Inner to outer man ka. So 5 responded all. So butangan nimo og 5 diri. Nakuha siya. Butang nimo 5. Nganong 5 man hantod nga makasulat na kasatanan, ang pangutana pila man ang wala nagkuha subject sa tulo. Wala nagkuha sa tulo ka subject. Ayan, para klaro. Next is 11 responded biology and math. Asa man diri isulat. Diri man ang biology and math. Kunya kay 11 naman eh. So appeal na ni siya. Na appeal nga 5. Nga tulo ba ang gikuha nga subject nya 11 biology and math. So ang mahitabo diri i-minus na nimo. Diba? 11 minus 5. Mo nang 6 ang answer niya diri. Nakuha siya. Kay basin ba pag abot sa exam kay 11 na niya ibutang diri. Diliin na ha, basin ibutang diri English o biology 8 ang ibutang diri, diri 12. Diliin na class ha. Diliin na nga diretso ta ag answer butang. Okay? I-analyze pa jud na nimo. Pila lay nabilin. 11 lagi ang biology ug math. Kung tanawon nimo kung kani ang circle sa math ug sa biology, unsa man ang nag-intersection sa ilaa? Di ba kani nga part
Diba kani nga part ang nag-intersection kani nakuha. So i-add ni mo na sila 11. Mo na yung pasabot niya 11. Nakuha siya. So hopefully na-perfect na ninyo niya akong prelim ha. Okay, practice lang jud na siya, dili kay siya lisod. Okay? Next 8, responded English and biology. So ano 'yun? 'Di ba ito 'yon, English at saka biology kani nga intersection. Kani nga intersection. So 8 minus 5. That is 3 ang answer nimo. Ibutang diri. Diri nga part. Dayon, diri na pod nga part 7 kasi 12 minus 5, 7 para sa mathematics and English. Okay? So next naman pod 29 responded biology. So ibig sabihin kani nga circle. Okay, focus ani nga circle, kani nga biology nga circle. Tanaawa ni. So minus 14 siya, sir. Okay? So unsa naman ang mga estudyante nga nakasulod na? Naatay 6 plus 5, 11 plus 3. Minus 14, sir. Nanatay 14 diri nga estudyante. Unya kay 29 man ang yang na record nga biology. So 29 minus 14. Nakuha siya. So your answer there is 15. Ang ibutang nimo dira nga part. Diri nga shaded part diri. Nakuha siya. So 29 Yes, sir. minus 14. Nasabdan, dili magpatakag answer ha. Basta Yes, magpatakag sir. 29 Yes, sir. diri, dili kay 50. Yes, sir, yes, sir. Butang 35 dira, dili na mao ha. Kay basi makakita ko sa inyo exam na wala jud may score. So the answer is 15. Nakakuha siya, 29 minus 14 na siya. Next. Para naman sa mathematics, dili tan-aw ta ani nga circle. Pag mo tan-aw ka ani nga circle, ingon siya 50 dapat ang nasa sulod ato nga circle. Kani nga mathematics. Unya kay naa naman tay mga estudyante daan na nadiri 6 plus 5 11 plus 7 18. So meaning 50 minus 18. Nakuha siya. 32. Yes, sir. Yes, sir. Nakuha ang pag-answer ani. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So your answer here is 32. 32. 50 minus 18. Nakuha ra. Actually, kaya ra jud na ninyo. Di man siya lisod. As long as kabalo ka mag-critical thinking, ha? Sige, next. Para naman sa English. So you have to look this circle. Ani tanawa ni nga circle para sa English. Ingon siya 35. Ang naa daw dira nga estudyante. Unya, kay na naman tay 7. Nanadaan, 7 plus 5. 12. Tama, plus 3, 15. So, ang nahitabo, 35 minus 15. 20. And ito yung i-answer mo dito. Dito nga part. Okay? So, answer anak ay 20. Ayan. Nakuha siya. Nasabtan na. Yes, Yes, sir. sir. Wala pa ka Sir. nang Yes, human. sir. Again, naatay diri ha? Naatay universal set diri. Wala na buta. Universal set na. May wala pa ito nabutang. Yung goal lang natin, class, lagyan lang ng mga numbers para makabalot ang pila kabuk mga estudyante ang mga naadiri sa intersection nila, sa math, sa biology, English, para makaproceed ka sa first question. The first question pa lang ta, wala pa na ansiran na. The question here is, how many students are not taking any of these 3 subjects? So, maka-answer na ka sa number 1 pag na-label na nimo ni tanan. Kani. So, meaning, i-add nimo ni tanan. I-minus nimo sa total na 100 student. 100 ang nakabutang diri ha. So, i-total tanan. Kung na may calculator, mas maayo. So, 32 plus 6 plus 5 plus 7 plus 15 plus 13 plus 20. Pag i-total nimo ning nasa sulod sa circle,
Kung pilay na bilin ana, mao nang ibutang outside sa circle. Okay? So, pila man ang answer ani? Okay, again, ang number 1, i-total sa nimo ni tanan. Okay? So, pag i-total nimo, ayan, 88. Okay? So, ang pasabot niya, 88 ang nasa total ani. 32 plus 5, plus 6, plus 7, plus 15, plus 3, plus 20. Pag i-total nimo, 88. Ang pangutana, pila lang ang wala nag-take. Ilang estudyante 12 ang na hindi lang. kumuha ng math, 12 na lang. biology, English? That's the first question. So 100 minus 88. So your answer here is 12. So 12 ang imong ilagay outside sa tatlong circle. Outside. Basta na dapat na manggod ni siya rectangular para universal set siya. Okay? 12 ang answer. Okay? 12 ang answer ha. Number 2. How many students take math but not biology or English? So, during a question, okay, pila daw ang nagkuha sa math? Okay, tanaw ta sa 32. math. Kani nga circle? Kani. Tanaw ani. Ang pangutana, pila ang nikuha og math, walay labot ang English at saka yung biology. So meaning ang pasabot is kani nga part lang. Kani lang. Walay labot ni kay wala may appeal ang biology and English. Nakuha siya. So the answer is Yes, 32. sir. Nakuha ang number 2. Yes, sir. Yes, sir. Number 3, how many Yes, sir. Yes, students sir. take math and English? Okay. So kung makita nimo diri na word nga end. So ibig sabihin intersection ng math at saka English. Pero ay labot ang biology. So unsa man ang kanimo na yung pasabot, di ba? Kanimo na intersection sa math at saka English. Pero walay labot ang kaninga part. Walay labot si biology. So ang nahitabo kanila nga shaded part lang ang kinahanglan nato. Pila man ka book estudyante ang nikuha og math at saka English. Pero walay labot 59. ang biology. 59, sir. Okay? So 7, your sir, answer here 7. is 29. 7, sir. 59, sir. math and English. Lagi. 7. Then humana dayon ta. 7 ang answer. Okay? So nakuha siya. Kani nga 7 ha? Sir. Kani nga Yes, 7 sir. ang answer. So mo nang inana ang manggawa sa ato ang prelim exam. Okay? So una isulat sa jud tanan ni. Ibutang ni sa Venn diagram nato. Butang yung mga numbers para kabulo ka pag abot sa mga questions maka-answer ka. Okay? Kay manggawas ra ba ni sila? Okay? So another problem, mangita sa problem class ha. So inato siya ang pag-answer nato. Okay? So it takes practice lang jud ni siya class ha. Kay dili man pud di siya lisod ang ato ang subject. Basta ano lang ta ha. Practice lang mo pag-solve katong mga nakita ninyo nga naatay mga exercises. Igura jud ninyo pang tabang sa pag-learning nato. Okay, or pag-study nato. Okay? And again, ang coverage sa ato ang prelim tanan jud from section 1-1 hanggang section 2-5. Okay? Pero dili pa ta mo answer og exercises 11 ha kanang pang midterm na. Wala pa nay labot. Okay? Kay again, ang inyong i-focus lang is more on sets lang muna. Kay mo man ang ako ang ipangbutang sa assignment at saka sa quiz. Pare-parehara na ang problem yung mo gawa sa prelim nato. Okay? Nakuha siya. So another problem. Pakita lang nako sa inyo So again, another example na to para sa word problem. Kay para mas maka-practice pa jud mo and maka-idea pa ta
Sa pag-answer. Okay? So makita ra ba ang screen or wala pa? Wala pa, sir. Ako, wait lang. Ako Wala siya i-share pa. screen, ha? Ay, wala pa. Sige, wait lang, ha? Ayan. Ayan. So, again, Yes, sir. another problem. Okay. We have here in a class of 40 students, 25 are taking English and 17 taking mathematics. Dayon, napuntay, 7 are taking both subjects. So, inani jud ang manggawas jud sa inyo ang prelim exam. So, you have to study jud. Okay? The question here is, how many students are not taking English at the same time not taking math? So, wala sa duha. Wala sa English ug math ang iyang kuha nga subject. Pila man ka student. Letter B, how many students are in English class only and in math class only? So meaning, an only man. So meaning, pila na ka estudyante ang nikuha ra jud sa English at saka sa math alone. So first muna, magbuhat sa ka og set. Magbuhat sa jud ka og set English og math. So inani pwede pod English, then butang kag math diri. Dayon, inani ra mag Venn diagram class, sabta lang kung agi ha. Butang nato diri ang math. Ilahos pod nimo diri kay basin di ay na intersection. Duha ra man ka book set. Okay, kay English ra man og math. Okay? So akong erase ha. Kay na may mo solve. Okay? So ingon siya diri 25 taking English and 17 taking mathematics. Okay? Anya kay 40 students man ta. Make sure nga hindi mo lagpas sa 40. Kaya dagan kay mangutana nga estudyante, sir, dili man 40 kay giad man akong 25, 17 ug 7. Kulang pa gali. So dili inana ha. Ginagamit nato ang 40 students para sa universal set. Okay? Ang universal set, make sure nga ang total students nato kay 40. Okay? And then i-analyze ra jud nimo kung sa man ang ibutang nato diri sa math at saka sa intersection nila. Okay, na sabdan ra ba? Kay basin lisod ra kayong pagka-explain. Basin na complicate. Okay? So inana ra ha mag-drawing mo kung maglisod drawing sa MS Word, pwede ra kayo ka magsulat sa paper. Mag-drawing ka sa Venn diagram sa papel, insert file lang jud ka sa model ninyo. Pwede ra kayo. Okay, pwede ra mag-solve sa papel, picturean. Basta di lang blurry ha. Sige, balik ka. So ingon siya diri 25 English student. So diri ibutak ang 25. Wala yung intersection kay wala man siya giingon. Wala pa giingon. Okay? Next is 17 taking mathematics. So ibutang nimo 17 diri. Then 7 are taking both subjects. Diri ibutang ang 7. Nakuha siya. Pag naka-label na katanan, inani dapat akong gustong makita class ha. Pag naka-label na katanan, answer the question. Inana jud siya. Ayo sa pag-answer og question kung wala pa ka nakabuhat og diagram or kung wala pa ka nakabuhat aning mga numero nga ipang-plastar nimo kay mo man ang imo idea to answer the problem. So how many students are not taking English at the same time not taking math? 1. Okay. Fast forward ta. Okay, dira ang 7. So i-count nato ang number nga nasa sulod sa English and math. So 25 plus 7 plus 17. Kung pila na siya, i-minus din mo sa 40. Okay, ang ginapangita man gud dara is ang ginapangita man gud diri is yung wala sa duha. Okay? Pero careful jud ka. Kay kung mag-inani man gud ang imong buhaton, di ba? Naka-remember mo sa akong gisolve ganina. Ayo jud basta-basta butang og 25 og 17.
Ayaw sa basta-basta butang og 17 og 25 kay basi mag-violation ka. Okay? Kaingon siya diri 17 ra jud ang naa sa math. Kaniyang pasabot kaning circle jud sa math. Unya kay 17 plus 7 pila man? Di ba lagpas ka na sa 17? Okay? So ang mahitabuan na minus 7 ka diri. Mo na ang answer ana kay 10. Kay para pag-compute nimo sa loob ng color red na circle, 7 plus 10, 17. Kasi 17 lang yung nagkuha ng mathematics. Nakuha siya. So careful jud mo ani kay dagan kayo masayop ani nga estudyante, dagan kay mabagsak ani kay diretso butang 17 dire butang na diretso 17. Di ba? So careful mo ani. Kay dagan kay nahagbong ani. Okay? The same gyapon sa English. Kay kung imong i-compute ang kaning naa sa sulod sa color blue na circle, sa circle sa English, ang total namang good ang pasabot ana. So 25 plus 7 lugar imong pasabot. Kanya kay 25 raman daw ang nagkuha ng English, so lumagpas ka na. 'Di ba? So ang nangyari, kailangan mo i-minus 25 minus 7 dapat. Nakuha. So the answer is 18. So ang proper way, ani, should be 18 here, 10 dito sa math. Nakuha ba siya? Para masatisfy yung given problem natin. Ito siya. Okay? So next. So i-total dahil ni tanan 18 plus 7 plus 10, 35. So meaning 35 ang nasa sulod sa circle. So ang universal set ani, yung wala sa English at sa kasama, the answer is 5. 5. Anong 5 man? Kay 40 man ang total students natin. Minus 35. So the answer is 5. Nakuha siya? So 5 ang imong ibutang outside sa duha ka circle. Kayo man ang complement, ang wala sa duha or ang wala sa English at sa kasama. Nasabdan ni. Okay, you can chat ha, naatay chat box if you have some question. Okay? So inana ang answer sa letter A. Okay? So your answer sa letter A is 5. Nakuha siya. Your answer for the letter A is 5. Okay. Para naman sa letter B, how many students are in English class only? Sige, anong ibig sabihin ng only? Yung nasa loob lang ng English. Kani nga set. Kani akong gina-circlean, kaning color blue. Nga circle. Pila ni tanan? Kay English class only naman yung pasabot. 18. And also, math class only. Kaning color red na to, nga circle. Pila na total? So para sa English, i-add lang ni mo duha. 18 plus 7. Diba? 25. Kung i-forward ha. Kay apil manggudang sa 7. Dayon sa math kay 7 plus 10. Nakuha siya. Or, ako ibalik ha. I-answer naman niya. So, sa English class only. So, kung tanawin mo kanimo ng English class, balik ko ha. 18 ang answer. Ni-mention man ko ganina nga 18 plus 7. Pero, naay apil nga math diri nga part. Na may curve diri, di ba? Walay labot si 7 na dayon. So your answer is 18. So yung pangutana niya diri, pila ka students ang English class only? 18. Okay? Nasabdan. Pag moingon kag English class, 18 plus 7. Tanan manggod. Apil ang 7. Pero pag only lang, walay labot yung nag-intersection ng math.
Okay? Then next sa math na pod nato, di ba kaning manang math kaning color red nato nga circle. So apil manggod ang 7 plus 10, 17. Pero pagka mention ni mag only, katura yung math. Kaya naamay good nag-intersection sa English. Na nag-intersection kani 7. So ang answer ni mo ani 10 ra jud. Nakuha siya. Nakuha. Okay. So inato ang pag-answer nato para sa word problem kaning sa section 2-4 ni siya or 2-3 na-explain na ako na siya. More on review lang ta diri ha. Okay? And ay wait lang ha. Pwede ra mo mag-mute ha kay basin mo. Okay. So next naman pod nato adto ta sa model nato ha. Sige. So diri ta. Ato balik ta diri, balik. Ayan. So balik ta. So ato ibalik diri ha ang ato exercises. Mag-answer tag exercises. Proceed ko diri ha. Exercises 5. Mag-answer ta. Okay. So sa may answer ani. Excuse. So again, ang goal nato diri is to write rooster method and rule method. Okay, naka-answer naman siguro tanan diri no. Kung wala pa ako nang ilak kay ako nang ansiran kay dugay na ako ni gipahatag. Again, ang A nato mo na ang set A. So ang imong isulat diri A is equal to sa may mga set of school colleges in the St. Peter's College. So ang answer ra na mga colleges lang sa St. Peter's College sa Iligan. So natay SED. Butang nato SED, comma COC, comma CBA, natay CAS, di ba? Dahil natay CCS, napod tay Graduate Studies, GS, COE pa di ay. COE, ayan. As long as separated by a comma and a pair of braces. Inanara. No? Kinahanglan naman nako rooster method. That's the rooster method. Para naman sa rule method, you're using set builder notation or ginatawag na to og rule method. Okay? So pwede ka mabuhat og another variables. Ikaw na bahala. As long as small letters na mga variables. So x such that x is school. Schools, all school. School of St. Peter's College. Of SPC na lang. Inana jud siya pag-answer. Nakuha? Okay. Letter B. Letter B is the set of natural number from 5 to 20. So pwede ka natural number is just a counting number. 5, 6, 7, 8. And you can use ellipsis kung ikapoy kag type. Pwede kayo. 120. Mo na siyang answer. Nakakuha siya. Pwede ra pod isulat nimo tanan. Kanang 1 to 20 jud basta separated by a comma and pair of braces. Nalang ko gibutang nga dot dire kay ellipsis man ni. Gi-explain na ako ni siya sa lecture video nato. Ang ellipsis. Next, number 3. Ay wala pa di ay number 2.
rule method. B is equal to X such that X is a natural number. Kopyahon lang ni mo na. Di man kayo siya lisod. Natural. I-explain naman ako ni natural numbers from 5 to 20. Then close braces. In anara, nakuha siya. Okay? So don't worry, this is recorded naman. Sige. So next, sa letter C. Sa letter C na to is the set of prime numbers. So sa may mga prime numbers na to, class, mag-start ta sa 2, way labot ang 1. Okay, prime numbers at 2, 3, 5, 7. 8 ba? Di kasama bang 8, 9, 10, 11. Prime numbers naman, 13. And so on. Because this is an infinite series. Na kay tulo ka dot. Kay infinite series man na. Nasabtan ba siya? Basin nasayop na mo ani ha. Then ang ato ang rule method, C is equal to X such that X is a prime number. Prime numbers. Ayan. Nakakuha siya. Basi wala nakuha na. Maningkamot ta ha kay dili kay siya lisod. Inanara ko ang kinahanglan ra jud. Dahil ng even numbers 0, 2, 4, 6, 8 ayan. Make sure nga na ay mga braces and separated by a comma. Nakuha siya. So inanara jud ang pag-answer ani. Okay? So proceed ta. Ako lang paspason ha kay review ra ba ni? Dagan pa kayo. Exercise 6. Ansira na to. Excuse. So, diri, true or false? Dagan kay mangutan na, sir, ang true or false kay gisolve pa na ako. Ayun na i-appeal ang solving class. Okay? Ang akong gusto lang is true or false. Ang isulat diri. True at saka false na jud in taon. Ang yung gibuhat kay gisolve pa jud. No, na overthinking na. Ayo pag overthinking, follow instruction ra jud. Right, true or false. Yun lang. Okay? So sa number 1 na to, a singleton set is a set exactly one element such as kaning. Muna yung pasabot. Na siya one element sa pair of braces. Okay? Singleton. From the word single. Okay? Ang answer ana, true. Yan lang. True ra tawag ni butang. A set is taken by any collection of objects, mathematical or otherwise. True. Okay? Is a collection of objects man na. Okay? Then, Then next, number 3. Okay? Ang x daw, x is equal to A, B, C, D. A, B, C, D. Pila man ni ka elements? Di ba upat ka elements? 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. They are 4 elements. Ang pangutana, 8 ba ang subsets? Hindi yan proper subset, but subset lang yung hinahanap. So, use the power subset to the power of n. Pila man ang n? Pila man ang number of elements? 4. Diba? To the power of 4. Pila man na? 2 times 2. 4 times 2. 8 times 2, 16. There are 16 subsets. False ang answer. Okay? Number 3, false. There are 16 subsets. Nakuha siya, nakafollow ba? Or basin nagmahay na kay nag-answer na?
or at least matabangan ta mo ha kay para pag-abot sa prelim na review na nakakabalo na mo answer naatay true or false pud dito sa prelim pod nato. So you have to analyze. Next, number 4. Any set is a subset of itself. Any set. True. Okay? Any set. Pwede siya ma-subset sa iyang kaugalingon. Dayon, number 5. Number 5. Ako lang i-erase ha. Number 5, natay X. Pila man ni ka elements? Upat. 1, 2, 3, 4. There are 4 elements. The question here is, the empty set ba is a subset of 3? Proper subset pa jud di ay ni, dili ni siya subset, okay? Wala man siyang dash di sa baba. So this is proper subset. Okay? So unsa man ang answer ana? Is it true ba siya or false? Okay? So the answer ani kay wala tay inani nga nahitabo ha. So the answer is false na siya. Okay? So again, practice mo ha sa inyong ginabuhat nato. Anyway, proceed ta. Okay. Exercise 4. Okay, wait lang ha. Exercise 2. So sa exercise 2, okay, give 5 example of deductive reasoning. So again, ang buhaton lang nato pag mag-deductive reasoning ka, more on proving, more on giving evidence, pwede inana. Okay, daghan kinangutana sa ako ani nga, sir, kasi kalainan sa inductive ug deductive. Okay? So again, ang deductive is more on naay evidence. Okay? Naay reference, legit, ayan, tinuod, ayan, facts. Okay? So klaro siya. So example. So example lang ha. So example, in my wallet, example lang ha, pwede man good ka more on algebra, pwede pod more on logic or more on sentence ang imong gamiton. Okay? Kay daghan kayo mga giawat ang iyong gibuhat kay naghatag mong inductive reasoning, halos ako inyong example, giawat ninyo to akong example. No nga find a number, dili inato ha kanang find a number. Yan yung nagbuhat-buhat lang mo something. Okay? Lahi ang deductive ha. Gagamit og mga parameter. So anyway, example, pwede man ka moingon nga sa ako ang wallet I have 5 peso coin. Then the 5 peso coin is color, butan na to color silver na atong coin. Okay? So, mahitabo once nga ay kuha na pod kog another 5 peso coin sa akwang pocket, I'm really sure nga color silver ang akwang 5 peso coin. So, inato siya example. Nasabtan ra ba? So, ako pasabot, bahalag mo kuha kag mga 5 peso coin somewhere, always jud siya color silver kay mo nay bag-o karon. Is we are stating facts mga good. Okay? So example, another deductive reasoning. Okay? So ang pagkuha sa grado, example, prelim. Okay? So sa imong score sa prelim grade is 3. Diba butang na to, 3. Dayon, pagka midterm, 3 ang imong grado. Dayon pagka semifinals o finals kay 3. Therefore, pasado ko. O diba?
So dili siya inductive because naatay evidence nga ang pagpasar kay tres. Di ba? Naatay gina-follow nga grading system. Kana we are referring to a reference manggod. Dili pareha sa inductive. Ang inductive kay example si Sir Paila nag-quiz karon. Nag-quiz na pud siya pagka Wednesday. Sure jud ko mo quiz na pud si Sir pagka Monday. Is it inductive or deductive? Is it stating facts or ano lang, more on sa observation lang? 'Di ba? More on observation lang siya. Di ka kaingon kung mo quiz ba si Sir pagka next Monday, porket nag-quiz siya karong Monday, then nag-quiz na pud ko pagka Wednesday. Sure baka mag-quiz pagka next week Monday. Di ba? Di ka kaingon. Okay? So inductive reasoning to siya. Okay? Another example. Example, ni ulan gahapon. It's raining yesterday. Ni ulan na pud karon. Makaingon baka nga muulan baka kaugma. Okay? Ni predict lang ka, ni hula ra ka. 'Di ba? Inductive reasoning gyapon. Kailangan naatay legit nga reference, evidence, proof para matawag siya deductive. Nga man kay pruweba, 'di ba? So inductive ra siya. Nakuha ako ang point sa kalainan sa inductive and deductive. Daghan pa kay example. Kuha ra, sir. Nakuha ra. Lagi kay ang yung gibuhat diri kay itagaan ko ninyo algebra. Gisob-sob ko niya. Nakuyawad ko sa inyo bilog na sabtan ninyo inductive deductive. Giyatagaan lang ko ninyo nga ano, sige, hulaan ako yung edad. Give me a number. Then plus 5 times 2. Dili na inductive to. Ang deductive gagamit kag parameter. We use a variable x para general number na siya. Butang na to, x plus 5. So kato siya, proving na to. You are making a proof that the sentence is always correct. So anyway, gamay na akong ihatag na nga problem. Manggawas ra gihapon na pero di na kayo kanang 5 ka example ako ihatag, dili na nakadaghan, no? Ang akong highlight jud dire class is more on sets ra jud. More on drawing sa Venn diagram, union, intersection. Okay? Sige. Wala pa ko nahuman ba? Sige, tanawon nato ni. I-open nato ang quiz 7. Pero di na ko answeron tanan ha. Kay basin na pay wala pa nag-answer dire. Yahay na kayo. Okay. So dire sa ato ang problem nata universal set. This is rule method. Naka-rule method manggod ni or set builder notation. Ano ibig sabihin nito? Let u y such that y is a distinct letter of a word mathematics from the kasi pasabot sa distinct. Ang pasabot sa distinct yung dili magbalik-balik ang mga letters. So ang universal set ani M A T H E na naman tay wala pa E, butang E. Mathematics sa akong giisa-isa M na ba tay M na. Letter A na ana. Letter T na ana po. Letter I wala pa. I C S. Sakto ba? O mo na siya ang universal set. Then given na ni sila. Ang goal nimo is buhatan nimo universal set o ni answer na day ko. Mo nang answer. Mo na ayo i-complicate ang life. Ansira lang o say given problem. Nakuha siya. Madagan pa kay tog problem, di na ko answer ng uban. Napato siya. Sige. Direta. Sa assignment 8.
Ang zero natin ni kay basin na ay mahagbong ito ay tagalang ta mag-idea kay para pag mag-answer na mo sa prelim exam at least dali lang dili kay siya lisod. O kani. How about this problem? So ang tawag ani is cardinality, namang goy n. Meaning you have to count the number of elements. Number of elements. So meaning unaha saning nasa parenthesis. 'Di ba? Ang nasa parenthesis is A union C intersection B. Unaha sa ang A union C. Kani ba tanawa si A at saka si C. Isulat tanan ang mga letters basta di lang magbalik-balik ang letter. Tanan isulat ang mga letters basta di lang magbalik-balik. So B di tanan B A C H. O i-apply na pud ang sa Iceland. Nay I, walay labot ang C na namay C diri. Walay E na namay E diri. L butangig L, comma L butangig L. A na naman N butangi letter D butangi. That's the union. You have to copy all the elements. Basta di magbalik-balik. Pag nakabuhat na ka ato, intersection dayon sa B. So meaning tignan mo yung mga elements ng B yung magkapariha. Pagkatapos niyan, bilangin mo ilang elements. Number yung hinahanap dyan. That's the cardinality. Nakuha ba siya? Sige, quiz 8. Partida na ni ha, kay dagan kay mangutana nga estudyante nga murag mahagbong na jud daw. Bitaw. Anyway, taas kay ni siyang solution ha. Kay nga naman, naatay complement. Kiniyo tanawa, nay complement. Okay? The same problem. The same problem ha, universal set. Ayo pagbuhat og Venn diagram ha. Pwede ra mo magbuhat og Venn diagram, pero di na ko na i-record. Kaya ang ginapangita is kanira man. Okay? So first muna is kuha sa ang A union B. Kuhaas ang A union B. Sama ng A union B. Kopyaha ang mga elements ng A at saka B. Basta walay magbalik-balik og letter. Separated by a comma, pair of braces. So, isulat B, E, A, C, H. Nakuha. Dayon K, I. Nalabay N, wala. G. D. Nabay O. Wala pa. M. So, isulat tanan. Yan. Beach Kingdom. Basta separated by comma and pair of braces. Pag humana na, i-complement dayon nimo. Ano ibig sabihin ng complement? Yung wala doon. Yung wala sa kanina mga elements. So, tanaw ka sa universal set. Anong answer nun? Ano yung mga elements na wala sa kingdom at saka beach na letters? Letter J. Isulat, letter J. Pwede po, isa-isahon mo. Letter A na A, B, C, D, E. Nanay E, oh. F. Walay F. So, isulat F. Case you were wondering, S, G, H, L. Meron bang L? Wala. Sulat L. J, F, L. I, D ni siya ha. Correction, I na siya. H, I, J, K, L, M, N, O. Okay. Tulo ra ka buok. Nakuha siya. Pag humani mo anak, kuha na pud nimo ang B union C. Kuha ni tanan mga elements anak. Pag human anak, kuha ang intersection. Nakuha siya. Inanara, di na ko na isolve tanan ha. Assignment quiz ra ba ninyo? Again, sa inyo ang assignment and quiz, show your solution. Pag nag-send galing mo direct answer, 1 point ra ko ihatag. Ha? Daghan ra ba kay kong estudyante last semester, last year? Direct answer ihatag, dili show your solution, murarag nang opya.
Okay? So, sure your solution, class. Ayun, nanguta na lang sa classmate. Kasi answer, J at saka KL. Mga rin mong butang. J, K, L. Mga rin mong answer. Dili ko satisfied, ana. Sure your solution, step by step. Hopefully, klaro na ha. Kay basin mong good, muhatag na mo og answer. Walay solution, di ko mo consider, ana. Okay? Hopefully, klaro ha. Kay basin pag-abot sa prelim. Ano ra? Direct answer ra. Walay solution. Okay, last na ni. Assignment 7. So, sa assignment 7, manggod, na atay another one, universal set na pod. Isulat na nako ni. Naka-rule method ni. Write this in the rooster method. Isulat. Pag umana na, sure solution, ano yung A union B? Ano yung A union B? Isulat ang mga elements ani. Basta na ay braces. M, A, T, H. Inani ang pagsulat ha. Kay dagan kay kog mga estudyante kay gatinapulan. Walay comma, walay pero braces. Wala jud ko score mahatag ana. Okay, follow jud ta unsa ang mga rules, properties ng sets. Okay? Nakuha? O, mo na siya. And then intersection sa empty. Okay? So, kamo ni answer, ana. Napay next ha. Dili lang ka to. Dayon, Venn diagram. Okay? So, sa pagsulat sa Venn diagram, butangan na lang ninyo duha ka circle, nag-intersect ra na. Dahil na U diri, butangan na nag-A, B, dayon ang C na diri. C. Dahil butangag mga letters diri M. Wala dili ra ang M. Nag-intersect man ang duha ka M. Oh, may duha ka M. So diri ang M. Ay napadi ay M sa C. So diri ang M sa tunga. Ana. Nakuha. Di na ko mo answer tanan ha kay basin spoon feeding ra kay ko. Okay? So any question?